May mga desisyong kayang baguhin ang buong buhay. Ngunit kapag huli mo nang napagtanto ang iyong pagkakamali, hindi lahat ay maaari pang balikan. Paano kung ang lalaking iniwan mo dahil akala mong hindi kanya kayang bigyan ng magandang buhay, ay siya palang pinakamabuting taong makikilala mo? At paano kung ipinagpalit mo ang tunay na pag-ibig sa isang lalaking puno ng matatamis na pangako, ngunit sa huli, siya rin ang dudurog sa puso mo? Ito ang kwento ni Daniel at Rhea. Isang kwento ng pag-ibig, pagsisisi, at ikalawang pagkakataong minsan lamang ipinagkakaloob ng buhay. Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Tahimik ang umaga sa bayan ng San Isidro, Nueva Ecija. Habang unti-unting sumisilip ang araw sa malalawak na palayan, isang binatang nakasakay sa lumang bisikleta ang mabilis na huminto sa tabi ng kalsada. "Sandali lang, huwag kang gagalaw." Dahan-dahang dinampot ng binata ang isang munting tuta na nanginginig sa gilid ng kanal. May sugat ang kaliwa nitong paa at halatang ilang araw nang walang nakakain. "Okay ka na, ligtas ka na." Ngumiti ang binata habang maingat na ibinabalot ang tuta sa kanyang tuwalya. Ang binatang yon ay si Daniel Villanueva. Mula pa noong bata siya, kilala na siya sa buong barangay bilang batang may napakalambot na puso para sa mga hayop. Hindi mahalaga kung aso, pusa, ibon, kambing o baka. Kapag may nangangailangan ng tulong, siguradong naroon si Daniel. Halos araw-araw ay may inuuwi siyang sugatang hayop sa kanilang bahay. "Mama!" sigaw niya habang papasok sa bakuran. "Hay, nakita ko na naman siya!" Sagot agad ng kanyang ina na si Aling Rosa habang nakapamewang. "Anak, panlima na yang inuwi mo ngayong linggo." "Pero kawawa po talaga siya." Napailing si Aling Rosa, ngunit napangiti rin. "Wala na talaga akong magagawa sa'yo." Lumapit si Daniel sa lumang mesa sa ilalim ng puno ng mangga. Kinuha niyang first aid kit at dahan-dahang nilinis ang sugat ng tuta. Habang ginagawa yon, hindi niya napansin na may isang babaeng nakatayo sa labas ng bakod. Nakakunot ang noo nito. "Iyo, Daniel!" Napatingin ang binata. "Ano na naman yan?" Siya si Rhea, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong elementary. "Nako, wag mo ang ilapit sa akin yung aso." Tumawa si Daniel. "Hindi naman nangangagat. Kahit na. Kapag tayo nagkatuluyan balang araw, kailangan masanay ka na." Nanlaki ang mga mata ni Rhea. "Sino nagsabing tayong magkakatuluyan?" "Ilang beses mo nang ipinangako nun." "Bata pa tayo nun. Ang pangako pa rin." Napailing si Rhea habang natatawa. Madalas ay ganyan ang usapan nilang dalawa. Lahat ng tao sa barangay naniniwalang paglaki nila, sila rin ang magkakatuluyan. Pareho silang lumaking magkasama, parehong unang pag-ibig ng isa't isa, at pareho rin kilala ng dalawang pamilya. Ngunit habang lumalaki sila, unti-unting nagbabago ang mga pangarap ni Rhea. Kung si Daniel ay nangangarap magkaroon ng sariling veterinary clinic sa Nueva Ecija upang gamutin ang mga hayop ng mga magsasaka, iba naman ang nasa isip ng dalaga. Gusto niyang manirahan sa malaking lungsod. Gusto niyang magkaroon ng magagandang kondominium, sariling sasakyan, mga branded na gamit, at isang buhay na malayo sa putik ng bukirin. "Hindi ka ba nagsasawang dito lang?" Minsang tanong niya habang magkatabi silang nakaupo sa pilapil. Hindi. Bakit naman?" "Kasi nandito ang pamilya ko at ang mga hayop." Ngumiti si Daniel. "Ako, hindi." Napailing si Rhea. "Gusto kong yumaman. Gusto kong makitang Maynila. Gusto kong maranasan ang buhay na hindi puro palayan." Tahimik lamang na nakinig si Daniel. Hindi niya yon itinuring na problema. Para sa kanya, normal lamang ang mangarap. Naniniwala siyang balang araw, babalik din si Rhea sa kanya. Pagkatapos ng kolehiyo, pagkatapos nilang maabot ang kani-kanilang pangarap, hindi niya alam na habang lalo niyang binubuo ang pangarap nilang dalawa, unti-unti naman yung winawasak ng babaeng pinakamamahal niya.
At darating ang araw na ang simpleng pangako ng dalawang batang minsang nangarap sa gitna ng palayan ay mauuwi sa pinakamasakit na pagsisisi ng kanilang buhay. Lumipas ang halos 7 taon. Marami na ang nagbago sa bayan ng San Isidro. Ang dating mga batang nagtatakbuhan sa Pilapil ay pawang may kanya-kanya ng propesyon. Ang iba'y nagtayo ng pamilya, samantalang ang iba namay nakipagsapalaran na nga sa Maynila. Isa na roon si Daniel, natupad niya ang matagal na niyang pangarap. Matapos ang 4 na taong pag-aaral sa kursong veterinary medicine at ilang buwang pagsasanay, bumalik siya sa Nueva Ecija upang maglingkod sa sarili niyang bayan. Hindi nagtagal ay naging kilala siya bilang pinakamahusay na veterinaryo sa kanilang lugar. Mula umaga hanggang gabi, iba't ibang magsasaka ang pumipila sa kanyang maliit na klinik. May nagpapagamot ng baka, may nagpapacheck up ng kabayo, may nagdadala ng kambing, baboy, aso at maging mga alagang ibon. Hindi man kalakihan ang kanyang klinika, sapat yun upang unti-unti niyang maipagawa ang bahay nilang mag-ina at makapag-ipon para sa isa pa niyang matagal ng pangarap. Ang maikasal sa babaeng pinakamamahal niya, si Rhea. Hindi nagbago ang pagmamahal ni Daniel sa dalaga kahit maraming taon silang halos hindi nagkikita. Paminsan-minsan lamang umuuwi si Rhea sa Nueva Ecija dahil nag-aaral na ito ng education sa isang kilalang universidad sa Maynila. Sa bawat uwi nito, lagi siyang may dalang simpleng regalo. Minsan ay paboritong bibingka ni Rhea. Minsan naman ay isang maliit na palumpon ng sampagita. Hindi mamahalin, ngunit laging galing sa puso. Samantala, habang lalong napapalapit si Daniel sa pangarap niyang buhay sa probinsya, si Rhea naman ay unti-unting nahuhulog sa kinang ng lungsod. Nasasabik siya sa matatayog na gusali, sa mga mamahaling sasakyan, sa mga sosyal na restaurant, sa mga taong tila walang ibang iniisip kundi ang mag-enjoy sa buhay. Ayoko nang bumalik sa probinsya. Madalas niyang sabihin yon sa kanyang mga kaklase. Ang tahimik kasi doon, walang masyadong opportunities, walang buhay. Unti-unti niyang ikinahiya ang simpleng pamumuhay na dati ay kinagista niya. Pati si Daniel, nagsimula na rin niyang tingnan sa ibang paraan. Minsan, umuwi siya sa Nueva Ecija upang dumalo sa kaarawan ng kanyang ina. Nagkita silang muli ni Daniel sa plaza. Napansin niyang suot pa rin ito ang simpleng polo, maong na pantalon at lumang relo. Ngunit ang hindi napansin ni Rhea ay ang pagod sa mga mata ng binata. Matapos ang halos magdamag na paggamot sa mga alagang hayop ng mga magsasaka. Kamusta? Nakangiting bati ni Daniel. Okay naman. Busy ka yata. Oo. Kumusta ang pag-aaral mo? Ayun, eto, graduating na. Napangiti si Daniel. Konting tiis na lang. Tapos pareho na tayong may trabaho. Tumango si Rhea, ngunit tila wala ang isip. May gusto sana akong ipakita sa'yo. Inakay siya ni Daniel papunta sa isang bakanteng lote malapit sa kanilang klinik. Eto, ano to? Dito ko balang araw ipapatayo ang malaking veterinary clinic. Napangiti ang binata habang itinuturo ang iba't ibang bahagi ng lote. Doon ang operating room, dito ang laboratory, tapos sa likod maliit na bahay natin. Nanahimik si Rhea. Hindi siya kinikilig. Sa halip, parang lalo siyang kinabahan. Eto na ba talaga ang magiging buhay niya? Habang buhay sa probinsya? Habang buhay kasama ang mga baka, kabayo at aso? Habang buhay sa putikan kapag tag-ulan? Hindi yun ang pangarap niya. Pagbalik ni Rhea sa Maynila, doon niya nakilala ang lalaking tuluyang nagpabago ng takbo ng kanyang buhay. Si Nico Vergara, isang gwapo, palabiro at napakakumpiyansang binata. Laging maayos ang pananamit. May sariling sasakyan, palaging nanlilibre sa mga kaibigan. Madalas siyang isama sa mamahaling resto, coffee shop, concert, beach resort at parang walang katapusan ang pera nito. Hindi alam ni Rhea na karamihan pala sa perang ipinapanggastos ni Nico galing lamang sa kanyang bisyo sa sugal at pautang. Ang nakikita lang niya ay ang marangyang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Rhea! Ngumiti si Nico habang inaabot ang isang mamahaling bouquet. Para sa'yo. Ang ganda naman ito. Maganda rin ang bibigyan. Unti-unting nahulog ang loob ni Rhea. Masaya siyang kasama si Nico. Hindi siya nababagot.
Hindi puro tungkol sa mga hayop ang usapan. Hindi tungkol sa bukid, hindi tungkol sa probinsya. Pakiramdam niya, ito na ang lalaking karapat-dapat niyang makasama. Samantala, sa Nueva Ecija, patuloy namang nag-iipon si Daniel. Halos lahat ng kinikita niya ay inilalagay sa alkansya. Hindi para bumili ng bagong sasakyan, hindi para sa mamahaling gamit, kundi para sa kasal nila ni Rhea. Minsan ay napansin yon ni Aling Rosa. "Anak, sigurado ka bang pareho pa rin kayo ng pangarap?" Napatingin si Daniel. "Bakit niyo po naitanong?" "Matagal nang iba ang tingin sa'yo ni Rhea." Ngumiti lamang ang binata. "Napapagod lang po siya. Kapag nakatapos na siya, babalik din siya rito." Napailing si Aling Rosa. May kakaiba na siyang kutob, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Ayaw niyang siya pa ang maging dahilan ng pagdududa ng anak. Hindi niya alam na sa mismong oras na yon, habang pinapangarap ni Daniel ang kanilang magiging kasal, si Rhea naman ay masayang nakasakay sa kotse ni Nico habang magkahawak ang kanilang mga kamay. At doon nagsimulang mabuo ang pinakamalaking pagkakamali na pagsisisihan niya habang buhay. Bago mag-enroll sa huling semester, napagpasyahan ni Rhea. Hindi na siya babalik sa Nueva Ecija upang tuparin ang pangakong matagal ng pinanghahawakan ng binata. Sa maliit nilang bahay, tahimik siyang nag-impake ng mga damit habang nakaupo sa gilid ng kama ang kanyang inang si Aling Mila. "Rhea, anak, sigurado ka na ba sa ginagawa mo?" Mahinang tanong nito. Hindi tumigil ang dalaga sa pagtiklop ng damit. "Opo, ma. Pero paano si Daniel?" Sandaling natigilan ang kanyang mga kamay. Hindi niya gustong marinig ang pangalan nito. Ayaw niyang alalahanin ang mukha nitong punong-puno ng pag-asa habang ipinapakita sa kanya ang bakanteng lote kung saan balak nitong itayo ang kanilang magiging tahanan. "Wala naman ho kaming formal na usapan. Pangako lang yon nung mga bata pa kami." Malamig niyang sagot. Hindi ganon ang tingin ni Daniel. "Hindi ko kasalanan kung masyado siyang umasa." Napabuntong hininga si Aling Mila. "Hindi masamang mangarap ng magandang buhay, anak. Pero huwag mong kalimutan ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo." Napaangat ang tingin ni Rhea. "Ma, ayoko nang manatili rito habang buhay. Ayoko rin gumising araw-araw na palayan ang nakikita ko. Ayoko mabuhay sa klinik na amoy gamot at hayop. Hindi ka naman pinipilit ni Daniel na talikuran ng pangarap mo. Pero kapag pinili ko siya, alam ko na dito rin ako babagsak." "Bakit mo sinabing babagsak? Marangal naman ang trabaho niya." "Marangal, pero hindi po yun ang gusto kong buhay." May sakit sa mga mata ni Aling Mila, ngunit hindi na siya nakipagtalo. Kilala niya ang anak. Kapag may gusto itong gawin, mahirap na itong pigilan. Kinagabihan, dumating si Nico sakay ng makintab na sasakyan. Malakas ang tugtog at tila walang pakialam sa mga kapitbahay na napapasilip sa bintana. Bumaba ito, nakasuot ng shades at ngumiti kay Rhea. "Ready ka na?" Tumango ang dalaga. "Ready na." Kinuha ni Nico ang kanyang maleta at inilagay sa likod ng sasakyan. Hindi na lumingon si Rhea nang sumakay siya. Hindi niya nakita ang luhang tahimik na pinahid ng kanyang ina. At hindi rin niya alam na ilang minuto matapos silang umalis, dumating si Daniel na may dalang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na ilang taon niyang pinag-ipunan. "Aling Mila, nandyan po ba si Rhea?" Masaya niyang bati. Hindi agad nakasagot ang ginang nang makita ni Daniel ang bakanting silid at ang mga nawawalang gamit ng dalaga. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. "Umalis na siya, Daniel." "Saan po?" "Kasama si Nico." Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib niya. "Babalik pa po ba siya?" Napayoko si Aling Mila. "Hindi ko alam, anak." Matagal na nakatayo si Daniel sa harap ng pintuan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Hindi rin niya sinisisi ang ina ni Rhea. Dahan-dahan lamang niyang ibinalik sa bulsa ang maliit na kahon. "Salamat po." Yun lamang ang sinabi niya bago siya naglakad pa uwi sa ilalim ng madilim na langit ng Nueva Ecija. Mula noon, naging tahimik si Daniel. Patuloy pa rin siyang gumagamot ng mga hayop. Gumigising pa rin siya bago sumikat ang araw. Tumutulong pa rin siya sa mga magsasakang kapos sa pera. Ngunit may bahagi sa kanya na tila tuluyang namatay. Madalas siyang matagpuan ni Aling Rosa sa labas ng bahay.
tahimik na nakatingin sa malawak na palayan. "Anak, hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo sa sakit," minsang sabi ng kanyang ina. "Okay lang po ako, ma." "Hindi ka okay." Ngumiti si Daniel, ngunit walang saya sa mga mata nito. "Lilipas din po." Pero ang totoo, ilang buwan siyang halos hindi makatulog. May mga gabing umiinom siya mag-isa. Hindi para malasing, kundi para kahit sandali tumigil ang kanyang isip sa pagtatanong. Ano ang kulang sa kanya? Bakit hindi naging sapat ang pagmamahal niya? Bakit pinili ni Rhea ang isang lalaking halos hindi nito kilala? Samantala, sa Maynila, akala ni Rhea ay nagsisimula na ang buhay na matagal niyang pinangarap. Dinala siya ni Nico sa mga restaurant na hindi niya kayang puntahan noon. Binilhan siya nito ng bagong damit. Isinama sa mga party. Ipinakilala sa mga kaibigan bilang babaeng pakakasalan niya. Mabilis ang lahat. 6 na buwan lamang ang lumipas nang magpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa lungsod. Hindi inimbitahan ni Rhea si Daniel, ni hindi niya ipinaalam sa ina ang eksaktong araw ng kasal. Ayaw niyang may pumigil sa kanya. Sa simula, pakiramdam niya'y tama ang kanyang desisyon. Ngunit matapos ang kasal, unti-unting lumabas ang tunay na pagkatao ni Nico. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Nawawala ang pera sa kanyang pitaka. May mga tawag na bigla nitong ibinababa kapag pumapasok siya sa silid. May mga gabing hindi ito umuwi. Kapag tinatanong niya, laging pareho ang sagot. "May meeting. Overtime. Kasama ko ang mga kaibigan ko." Hanggang isang araw, 2 lalaki ang dumating sa kanilang inuupahang apartment. "Nandyan ba si Nico Vergara?" tanong ng isa. "Wala po. Bakit po?" "Sabihin mong kailangan niyang bayaran ang utang niya bago matapos ang linggo." Nanlamig si Rhea. Anong utang?" Ngumisi ang lalaki. "Hindi ka ba sinabihan ng asawa mo? Malaki ang natalo niya sa sugal." Nang gabing yon, hinarap niya si Nico. "Totoo ba?" Pagod na umupo ang lalaki sa sofa. "Ano na naman? May pumunta rito. May utang ka raw sa sugal." Napaikot ang mga mata ni Nico. "Konti lang yun." "Magkano?" "Di mo na kailangan malaman. Asawa mo ako. At dahil asawa kita, dapat suportahan mo ako. Hindi yung lagi ka nalang nagtatanong." "Akala ko may ipon ka. Akala ko kaya mong tustusan ng ganitong buhay." Biglang tumayo si Nico. "Ano? Kaya mo lang ba ako pinakasalan dahil may pera ako?" Napaatras si Rhea. Hindi pa niya nakita ang ganitong galit sa mukha ng asawa. "Hindi yun ang ibig kong sabihin." "Pero yun ang sinabi mo." Mula noon, naging madalas ang kanilang pag-aaway. Kapag natatalo si Nico sa sugal, si Rhea ang napagbubuntunan nito. Kung kulang ang pambayad sa kuryente, pagkain o renta, siya ang sinisisi. "Ang dami mong gastos. Di ka marunong magtipid. Kaya ako nawawalan ng pera dahil sa'yo." Kahit nagtatrabaho si Rhea bilang guro sa isang daycare center, madalas ay nauubos ang sahod niya sa mga bayarin at utang ng asawa. Unti-unting naglaho ang mga mamahaling restaurant. Wala ng mga bouquet, wala ng bakasyon. Pinalitan ng lahat ng sigawan, paninisi at mahabang gabing nag-iisa siya. Sa tuwing pagod siyang umuwi, naaalala niya si Daniel. Naaalala niya kung paano siya nito ihatid pa uwi kahit umuulan. Kung paano nito hinahati sa kanya ang baon nitong pagkain. Kung paano ito nakikinig sa mga pangarap niya nang hindi siya hinuhusgahan. Ngunit tuwing pumapasok sa isip niya ang binata, agad niya yung itinataboy. Huli na. Siya ang pumili nito. Kailangan niyang panindigan. Lumipas ang ilang taon, lumipat si Rhea sa trabaho sa isang bahay ampunan upang makakuha ng mas maraming oras at karagdagang sahod. Doon niya nakilala si Camille Soriano, isang maganda, palakaibigan at mapagkakatiwalaang babae sa unang tingin. Mabilis silang naging malapit. Kay Camille, ibinuhos ni Rhea ang lahat ng sama ng loob niya tungkol kay Nico. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Umiiyak niyang sabi minsan. "Pakiramdam ko mali ang lahat ng pinili ko." Hinawakan ni Camille ang kanyang kamay. "Kaya mo yan. Nandito lang ako." Dahil dito, naging madalas din si Camille sa kanilang apartment. Kasama sa hapunan, kasama sa mga simpleng salo-salo, kasama sa ilang pamamasyal. At tila komportable rin si Nico rito. Hindi yun pinansin ni Rhea. Kaibigan niya si Camille. Pinagkakatiwalaan niya ito. Hanggang isang umaga, galing si Rhea sa night shift sa bahay ampunan.
Pagod siyang pumasok sa kanilang silid. Wala roon si Nico. Hindi maayos ang kama. Habang inaayos niya ang unan, may napansin siyang mahabang hibla ng kulay kayumangging buhok. Hindi yun sa kanya. Mas maikli at mas maitim ang buhok ni Rhea. Kinuha niyang hibla at matagal na tinitigan. Biglang pumasok sa isip niya si Camille. Hindi niya magagawa yon. Nanginginig niyang sambit. Ngunit nang iangat niya ang unan, nakita niya ang bahagyang bakas ng pulang lipstick sa puting punda. Parehong-pareho ng kulay na palaging ginagamit ni Camille. Nanikip ang dibdib ni Rhea. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naupo siya sa kama. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang sakit na minsan din niyang ipinadama kay Daniel. Ang sakit ng ipinagpalit, ng lokohin, at ang mas masakit, ang malaman na maaaring ang pinakamalapit mong kaibigan ang taong sumira sa tahanang pilit mong binubuo. Ngunit hindi siya agad kumilos. Ayaw niyang magbintang kung walang patunay. Kaya kinahapunan, bumili siya ng isang maliit na kamera. Tahimik niya itong itinago sa loob ng silid. Pagkatapos ay tinawagan niya si Nico. "Uuwi muna ako sa Nueva Ecija. Mga 2 araw siguro." Bakit? "Masama ang pakiramdam ni Mama." Bahala ka. Walang pag-aalala sa boses nito. Nang gabing yon, umalis si Rhea dala ang maliit na bag. Ngunit hindi siya umuwi sa Nueva Ecija. Nagpalipas lamang siya ng 2 araw sa murang inuupahang kwarto, malapit sa kanilang apartment. Pagbalik niya, agad niyang kinuha ang kamera. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinindot ang play. At sa unang minuto pa lang ng video, bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Nico. Kasunod nito si Camille. Nagkahawak ang kanilang mga kamay. At nang magsara ang pinto sa likuran nila, tuluyan ang gumuho ang natitirang mundo ni Rhea. Paulit-ulit niyang pinanood ang video mula sa maliit na kamera. Umaasa siyang baka mali lamang ang kanyang nakita. Baka may paliwanag, baka hindi yon ang iniisip niya. Ngunit habang tumatagal ang video, lalo lamang lumilinaw ang katotohanan. Nagtatawanan ang dalawa. Parang sila ang tunay na mag-asawa. Ilang sandali pa, nakita niyang niyakap ni Nico ang tinuring niyang matalik na kaibigan. Kasunod noon ay isang halik. Hindi na kinaya ni Rhea. Pinatay niyang video at napahagulgol ng iyak. Hindi niya namalayan, ilang oras na pala siyang nakaupo sa sahig habang yakap ang sariling mga tuhod. Ngayon niya lubos na naunawaan ang sakit na mawalan ng taong buong puso mong minahal. Kinagabihan, dumating si Nico na tila walang nangyari. Nakauwi ka na pala. Tahimik lang na nakaupo si Rhea sa sala. Nasa harap niya ang maliit na kamera. Anong problema? "Wala ka bang gustong sabihin sa akin?" Kunot noong umupo si Nico. Tungkol saan? Tahimik na inilapag ni Rhea ang memory card sa mesa. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Ano yan? Patunay. Hindi agad nakapagsalita si Nico. Anong pinagsasasabi mo? Binuksan ni Rhea ang telebisyon at isinaksak ang memory card. Ilang segundo lamang ang lumipas. Bumungad sa malaking screen ang eksena ni Nico at Camille. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ng lalaki. Rhea, tama na. Hindi itong iniisip mo. Talaga? Wala lang yun. Wala lang? Napatawa si Rhea. Ngunit hindi yun masaya. Tawa yon ng isang taong ubus na ubus na. Ilang taon kitang pinaniwalaan. Ilang taon kong ipinaglaban ang desisyon ko na iwan ang lalaking totoong nagmahal sa akin. Tapos ganito lang palang mangyayari. Makinig ka muna. Hindi ko sinasadya. Paulit-ulit niyo ba yung hindi sinasadya? Hindi na nakasagot ang lalaki. Tahimik na tumayo si Rhea. Nasa gilid na ng pintuan ng 2 maleta. "Umalis ka na?" Ano? "Tapos na tayo." Rhea, "Umalis ka." Nang gabing yon, tuluyan ang naghiwalay ang kanilang landas. Ilang araw ang lumipas, naghain si Rhea ng kaso para sa legal na paghihiwalay at iniwan ang apartment na minsan niyang inakalang magiging tahanan nila. Lumipas ang mga buwan, tinanggap siya bilang caregiver at guro sa isang maliit na bahay ampunan sa lungsod. Doon niya sinubukang buuin muli ang sarili. Mas tahimik ang buhay, mas simple, ngunit sa piling ng mga batang ulila, unti-unti niyang naramdaman na may kabuluhan pa rin ang kanyang buhay. Isang umaga, dumating ang social worker na may kasamang isang batang lalaki, halos 4 na taong gulang. Payat, tahimik,
at mahigpit ang pagkakayakap sa isang lumang stuffed toy. Lumuhod si Rhea sa harapan nito. "Hello?" Hindi sumagot ang bata. Ngumiti siya. "Ako si Teacher Rhea. Ikaw, anong pangalan mo?" Mahina itong nagsalita. "Enjo." "Ang ganda ng pangalan mo." Tinapik niya ng marahan ang balikat ng bata. "Huwag kang matakot." Habang inaakay niya ito papunta sa playroom, napansin niyang pamilyar ang mukha ng bata. Ang mga mata, ang ilong, ang maamong ngiti. Parang may nagpapaalala sa kanya. Bigla siyang kinabahan. "Enzo, anong pangalan ng tatay mo?" Tumingin ang bata sa kanya. "Daniel po." Parang huminto ang paghinga ni Rhea. Daniel? Daniel ano?" "Villanueva." Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi siya halos makapaniwala. "Nasaan ang daddy mo?" Tahimik na yumuko ang bata. "Sabi nila nasa kulungan daw po." Parang gumuho ang lahat sa paligid ni Rhea. "Nasa naman ang mama mo?" "Malis po. Wala na po akong balita." Hindi na niya napigilan ang sarili na mapaluha. Hindi maaari. Hindi si Daniel. Hindi ang lalaking halos hindi kayang manakit kahit ng hayop. Kinabukasan, bumalik si Rhea pabalik sa Nueva Ecija. Pagbaba pa lang niya ng bus ay marami nang nakakakilala sa kanya. Ngunit wala na ang dating bayan. Maraming taon na rin pala siyang hindi nakabalik. Una niyang pinuntahan ang bahay ni na Daniel, ngunit nakasarado na yon. Sa tapat ay nakaupo ang matandang kapitbahay na si Aling Nena. "Rhea, ikaw nga." "Aling Nena, totoo po bang nakulong si Daniel?" Napabuntong hininga ang matanda. "Totoo." Naupo si Rhea sa bangkong kawayan. "Ano pong nangyari?" Tahimik na tumingin sa malayo si Aling Nena. "Akala ng lahat noon, si Daniel ang nakabangga sa isang lalaki. Pero hindi pala." Napakunot noo si Rhea. "Hindi." Umiling ang matanda. "Asawa niyang nagmamaneho. Nanggaling sa inuman. Lasing. Nabangga nilang isang lalaki. Natakot yung asawa. Tinawagan si Daniel. At pagdating ni Daniel, siya ang umako ng lahat." Hindi makapaniwala si Rhea. Bakit niya ho ginawa yon? Dahil mahal niya ang asawa niya at gusto niyang iligtas ang ina ng anak niya. Pumikit si Rhea. Ganun na naman. Si Daniel pa rin, handang magsakripisyo, handang akuin ang kasalanan, kahit hindi sa kanya. Nasan po yung asawa niya ngayon? Tumakas, may iba ng lalaki. Hindi na bumalik. Nanlumo si Rhea. Si Enzo, si Daniel ang nag-aalaga nun. Pero nung nabilanggo, at saka namatay na si Aling Rosa nung nakaraang taon, napunta ang bata sa bahay ampunan. Naalala niya ang inosenteng batang mahigpit na yumakap sa stuffed toy nito. Mag-isang lumalaki, walang ama, walang ina. Samantalang ang tunay na ama nito ay nakakulong para iligtas ang isang babaeng iniwan din siya sa huli. Bakit walang nagsabi ng totoo? Paano naman gagawin yon? Hindi naman nagsalita si Daniel, ni hindi niya itinuro ang asawa niya. Pero may isang nakakaalam. Sino po? Si Kevin, ang anak ko. Siya ang naghatid kay Daniel sa pinangyarihan. Alam niya ang buong katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Rhea. Handa ho ba siyang tumistigo? Napailing si Aling Nena. Natatakot siya. Natatakot siyang madamay. Tahimik na tumango si Rhea. Hindi na siyang babaeng dating iniwan ng lalaking nagmamahal sa kanya dahil lamang sa pangarap na marangyang buhay. Marami na siyang pagkakamaling nagawa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo. Hindi ko hahayaang manatiling nakakulong si Daniel kahit ano po ang kailangan kong gawin, kahit ako pang maubos. Tiningnan siya ni Aling Nena. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita niyang bumalik ang dating tapang sa mga mata ng dalaga. Buong gabi ay hindi nakatulog si Rhea. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ni Aling Nena. Sa bawat pagkakataong naaalala niya si Daniel, lalo siyang nilalamon ng matinding pagsisisi. Habang siya noon ay piniling habulin ang marangyang buhay, si Daniel naman ay patuloy na isinakripisyo ang sariling kaligayahan para sa mga taong mahal niya. Una ay para sa kanya at kalaunan ay para naman sa babaeng naging asawa nito. Napakabuti mong tao, mahina niyang bulong habang pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. Pero bakit ikaw pa ang kailangan magdusa?
Kinabukasan ay maaga siyang nagtungo sa bahay ni Kevin. Ilang beses siyang kumatok bago bumukas ang pinto. Rhea, Nagulat ang binata. matagal na kitang hindi nakita. Kevin, kailangan kitang makausap. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Rhea. Alam kong ikaw ang naghatid kay Daniel nung gabing nangyari ang aksidente. Biglang nanigas ang mukha ni Kevin. Sino nagsabi sa'yo? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga inosente si Daniel. Napabuntong hininga ang binata. Alam ko. Kung alam mo bakit nanahimik ka, ibinaling ni Kevin ang tingin sa malawak na palayan. Dahil yun ang ipinangako ko kay Daniel. Ayaw niyang masira ang buhay ng asawa niya. Kahit siyang makulong. Napaluha si Rhea. Pero iniwan din siya. Iniwan pati ang anak nila. Hanggang ngayon si Daniel pa rin ang nagdurusa. Tahimik ang paligid. Sa tingin mo, hindi pa huli ang lahat? Tanong ni Kevin. Hindi pa. May isang batang lumalaki ng walang ama. May isang mabuting tao na nakakulong para sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Kung mananahimik pa tayo, tayo rin ang may kasalanan. Pumikit si Kevin. Ilang taon na niyang pasan ang bigat ng lihim na yon. Sa wakas, tumango siya. Harap ako at magbibigay ako ng pahayag. Mabilis na umusad ang kaso matapos lumutang ang bagong testigo. Sa tulong ng abogado ni Daniel, muling binuksan ang investigasyon. Isinabmit ang mga lumang record. Sinuri muli ang mga larawan ng aksidente. Muling tinanong ang mga taong sangkot. At sa unang pagkakataon may nagsabi ng buong katotohanan. Hindi si Daniel ang nagmamaneho. Dumating lang siya matapos ang aksidente. Inako niya lang ang kasalanan upang iligtas ang kanyang asawa. Matapos ang ilang linggo ng pagdinig, dumating ang araw ng desisyon. Hindi halos makahinga si Rhea habang nakaupo sa loob ng korte. Kasama niya si Enzo. Mahigpit na nakahawak ang bata sa kanyang kamay. Nang magsalita ang hukom, tila huminto ang buong silid. Batay sa mga bagong ebidensya at testimonya, pinawawalang sala ng hukuman si Ginoong Daniel Villanueva. Hindi napigilan ni Rhea ang mapaluha. Napayakap siya kay Enzo. Makakauwi na ang daddy mo. Ngumiti ang bata. Talaga po? Oo, uuwi na siya. Paglabas ni Daniel sa kulungan, ang unang bumungad sa kanya ay isang batang mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Agad niyang niyakap si Enzo. Mahigpit at parang ayaw na niyang pakawalan. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Anak, namiss kita. Ako rin po. Ilang sandali silang nanatiling magkayakap. Pagkatapos ay dahan-dahang tumingin si Daniel sa babaeng nakatayo, ilang hakbang lamang ang layo. Si Rhea, mas payat na ito, mas tahimik. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakikita niya rito ang kababaang loob na noon ay wala. Lumapit si Rhea. Hindi niya napigilan ang sarili na umiyak. Daniel, pasensya na sa lahat. Sa pananakit ko sa'yo, sa pagtalikod ko, sa pangmamaliit ko sa pangharap mo. Hindi ko na mababawi ang mga taong nawala, pero sana mapatawad mo ako. Tahimik lamang na nakatingin si Daniel. Marami siyang gustong sabihin, marami siyang gustong itanong. Ngunit nang makita niya ang matinding pagsisisi sa mga mata ni Rhea, unti-unti ring nawala ang bigat na matagal niyang dinadala. Pinatawad na kita. Matagal na. Hindi niya inaasahang ganun kadaling magpatawad ang lalaking minsan niyang iniwan. Gusto kong bumawi. Hindi dahil umasa akong magiging tayo ulit, kundi dahil gusto kong maging mabuting tao. Tumango si Daniel. Simulan mo kay Enzo. Napatingin si Rhea sa bata. Pwede ba kitang alagaan? Tulad ng ginagawa mo po sa bahay ampunan? Tumango si Rhea. Oo, mahigpit siyang niyakap ng bata. At sa yakap na yon, parang unti-unting naghihilom ang sugat ng kanyang puso. Lumipas ang mahigit isang taon, nagpa siya si Daniel na manatili sa Nueva Ecija at muling buksan ang kanyang veterinary clinic. Mas marami na ngayon ang nagtitiwala sa kanya. Hindi lamang dahil mahusay siyang veterinary, kundi dahil alam ng lahat ang kabutihan ng kanyang puso. Samantala, si Rhea naman ay tuluyan ng lumipat sa kanilang bayan. Nagtrabaho bilang guro sa pampublikong paaralan at tuwing hapon, sinusundo niya si Enzo at sabay silang pumupunta sa klinik ni Daniel. Unti-unti, nabuo ang isang pamilyang minsang nawasak ng maling desisyon. Hindi na nila minadali ang lahat. Muli nilang kinilala ang isa't isa at muling natutong magmahal. Isang gabi, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa gitna ng malawak na palayan, inilabas ni Daniel ang isang maliit na kahon. Ang parehong kahon na ilang taon niyang itinago. Naalala mo ba to?
Napaluha si Rhea. Ito, yan ang ibibigay ko sa'yo nun. Daladala ko pa rin. Hindi ko deserve to, Daniel. Rhea, marami nang nagbago pero naniniwala ako na deserve mo pa rin ang magagandang bagay sa mundo. Rhea Mendoza, handa ka bang bumuo ulit ng pamilyang puno ng katotohanan, respeto at pagmamahal? Tumango ang dalaga. Oo, gusto kong magsimula ulit, Daniel. Maraming proseso bago napawalang bisa ang kanilang mga kasal sa dati nilang asawa. Pero kasabay nun, unti-unti na silang nagsimula ng masayang buhay bilang isang pamilya. At nang dumating na ang araw na pareho na silang malaya, napagpasyahan na nilang magpakasal. Hindi marangya, walang mamahaling dekorasyon, walang sikat na venue, ngunit puno ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Habang naglalakad si Rhea papunta sa altar, hindi na niya hinangad ang marangyang buhay na minsan niyang ipinagpalit sa tunay na pag-ibig. Dahil ngayon, alam na niya, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, dami ng pera o kinang ng sasakyan, kundi sa taong nananatili sa tabi mo kahit ilang beses mo siyang nasaktan. At sa pagkakataong minsan mong akala'y wala na, ngunit ibinigay pa rin ng Diyos upang muli mong maitama ang lahat. Madalas, hinahabol natin ang kinang ng material na bagay dahil iniisip natin na yun ang susi sa tunay na kaligayahan. Ngunit ang kayamanan ay maaaring mawala sa isang iglap. Samantalang ang pagmamahal, katapatan at mabuting puso ay mga biyayang hindi kayang bilhin ng anumang halaga.